Nilagok ang mga alak sa lamesa habang patuloy sa pag-perform sa unahan si na Carlos. Mailan pa ako nakita mga babaeng palihim silang kinukunan ng video at kulang lang tumulong laway habang pinagmamastan ang dalawang lalaking nasa unahan. Dahil doon mas lalong kumulong ang aking dugo. Padabog kong kinuha sa lamesa ang mismong bote ng alak at dire-diretsong ininom iyon. Naaligaga si Louie at mabilis tumayo sa kinaupuan para agawin sana sa akin yun pero bago pa man siya tuloy makalapit sa akin, biglang sumuka si Ate Chantal sa kanyang damit. Wow! He frustratedly cursed under his breath. Mariin niyang pinikit ang mga mata bago pinasadahan ng tingin at sarili mula ulo hanggang paa. Ano ba naman kayo magkapatid? Inom kayo ng inom pero may hina naman pala kayo. Singhal niya sa amin. Ate Chantal and I were both in a wasted state. Pareho na kaming lapaypay sa spa habang si Louie aligaga kung sinong unahan sa aming dalawa. I groaned when I felt my head throb in extruding pain. Nangihina at awang ang labi akong sumandal sa sandalan ng upuan na maramdamang parang may himahalukay ang aking tiyan. What's happening to you, Arya? Gusto mo tawagin ko na si Carlos? Louie's concerned gaze started at me. I shook my head to decline his suggestion but it was already too late. Nang ibalik kong tingin sa stage ay wala raon ang lalaki. Si Dewey na lang kumakanta habang ang asawa ko'y papalapit sa akin. Nakaplaster ang pag-aalala sa kanyang mukha. Na muli ko naramdaman na nagbabadyang pagsuka, buong persa akong tumayo kahit na umiikot pa ang paningin. Muntik na ako ma-out of balance pero may malalaking bisig ang umaalalay sa akin. Arya? He growled in a low and husky voice. Dumampi ang mainit niyang hininga sa aking tenga dahilan para manindig ang mga balahibo ko sa katawan. Ngunit dahil na nalabas na kasasingan, mabilis akong kumaripas sa takbo papalabas ng bar. Sa may hindi mataang bahagi doon ko nilabas ang kanina ko pang pinipigilan sa aking sikmura. You're really stubborn, he mouthed. Sinikop ang aking buhok para mas malaya akong mailabas ang lahat. Gamit ang isa pang kamay, hinagod-hagod niyang aking likod. When I'm done, he helped me stand up and lent me a bottle of water. Di ko naman yung tinanggihan dahil nanunuyan ang aking lalamunan. I'll take you back in your cabin. I cut him off. Kaya ko ng sarili ko. Agad akong kumalas sa hawak niya at pasuray-suray na naglakad. Arya! He called me using his warning tone. Imbes na lingunin at matakot, pagakpa ako natawa. Kaya ko. Kaya kong sarili ko. Anong tingin mo sa akin, Aziel? Mahina? Hindi kayang tumayo sa sariling paa. Nanlambot ang aking tuhod at bigla ako natumba sa buhanginan. Sabi ko nga, hindi ko nga kaya. Ang pasaway mo talaga. Gusto mo ba itali kita sa kama, ha? Tumakbo siya palapit sa akin at walang pagdadalawang isip na binuhat akong parang sako. Aziel, ibaba mo ako. Tili at pilit na kumakawag, nasabi ko, para makalaya sa kapit niya. He groaned as if he was losing his patience at me and spanked my back harshly. Stop wriggling, wife. Baka mahulog ka, he said irritatedly. Marahan lamang ang lakad niya. Hindi nagmamadali at tila ba sinusulit lang ang bawat segundo. Malakas ang pagtambo ng aking dibdib. Hindi mawari kung dahil ba yun sa kaba o meron pang iba. Ibaba mo na lang kasi, Carlos. Wala akong tiwala sa'yo, baka mamaya kung ano pang kahalayan ng gawin mo sa akin. Anas ko at pinagkahampas ang kanyang likod. Nagpakabala siya ng malalim ang buntong hininga bago sumugod. I won't do things without your consent. Natutup kong aking bibig at bahagyang natigilan sa sinabi niya. As you should. I spatted and he just playfully chuckled. Well then, would you let me? Alam kong nangaasar lang siya pero as if nabibigay agad ako sa kanya. Dahil na rin siguro sa kalasingan, di ko na rin makontrol pa ang mga salita na lumalabas sa bibig ko. Alam kong pareha sa tayong tigang pero hindi ako marupok, okay? Papahirapan muna kita ng sobra bago matikman ulit ang aking precious pearl. Damn, crazy! Wika niya pa sa sarili bago tumawa ng malakas. Kamuntikan pa nga niya ako mabitawan eh. At kung di lang siguro niya ako buhat-buhat ngayon, baka gumulong na rin siya sa buhanginan. Ano bang nakakatawa? Hindi ba siya na-challenge? Muli kong ipinikit ang aking mga mata, kasabay ng unti-unting pagkalma ng aking sistema. Kung pagsisiyan ko man bukas ito mga pinagsasabi at pinagkagawa ko, okay lang. Bukas pa naman yun. Dala na rin ang labis na antok, naging malabo ang mga sumunod na pangyayari sa akin. Hindi pa man tuloy nakakarating sa cabin ay nakatulog na ako. Tanghali na magising ako at ang unang bumungad sa akin ay ang matinding sakit ng ulo. You're awake. A familiar voice mattered in his rasping voice. Agad ako napabalikwas sa kinahigaan. Nanlaki ang mga matang lilibot sa buong paligid. At mula sa sofa nakita ko si Carlos sa prenteng nakaupo roon at nagdekatro pa ang dalawang hita. May hawak siyang itang satas ng kape na nilapag niya sa pabilog kong lamesa bago lumapit sa akin. Anong ginagawa mo rito? Kinakabahan kong tanong na hindi niya pinapansin.
Bagkos, lumapit siya sa side table kung nasa ng pagkain at gamot. Nagbaba ako ng tingin sa aking katawan. Mabilis kong hinablot ang kumot para takpan iyon. I am just wearing a white silk nighties. Walang kahit anong undergarments. You changed my clothes. Sigaw ko na siyang kinakulot ng kanyang noo sa akin. Yes, what's the matter? He curiously asked while brows furrowed. Binuhat niya ang tray at pinatong sa dulo ng aking kama. Mas lalong duminat ang aking mga mata dahil parang casual na casual lamang ang lahat sa kanya. Sana hindi mo na lang ginawa. Sana hinayaan mo na lang ako matulog na naka-one piece. Do you think I would let you sleep with your clothes that have vomit everywhere? He cut me off and bit his lower lip. And stop overreacting. I've already seen every inch of your body. Uminit ang aking magkabilang pisngi ng dahil sa huling sinabi niya, pero hindi ko na pinatulan pa yun. May point naman kasi siya, pero curious talaga ako kung ano sinasabi niya sa una. May pagdudud at pagtataka ako nakipagtagisan ng tingin sa kanya. Wala ko maalala. He then licked his lip and smirked arrogantly. He even tilted his head and narrowed his eyes at me. Mas mabuti na yun. Baka mahiya ka sa akin kapag naalala mo yung mga ginawa mo kagabi. Bakit? Ano bang ginawa ko kagabi? Mas lalong dumoble ang kaba sa aking dibdib. Imbes sumagot, tinulak lang niya palapit sa akin ang tray ng pagkain. Kumain ka na para makainom ka na ng gamot. Pagkatapos yan, pwede ka na magpahinga ulit. Pag-iiba niya ng usapan. Carlos, anong ginawa ko sa iyo kagabi? Tumayo ako sa kama pero ang loko. Mas lalong lumawak ang ngisi sa labi at naglakad na tungo sa pinto. Babalik na muna ako sa cabin ko. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako. He winked at me before shutting the door. Hindi ako lumabas sa kwarto ng buong araw. Mas pinili kong manatilit magbukmok. Gustuin ko mong matulog muli, hindi ko na rin magawa dahil bumabagabag sa akin ang sinabi ni Carlos. Kung totoo mang meron akong ginawang kahiya-hiya kagabi, hindi ko talaga mapapatawad ang sarili ko. Nang sumapit ang gabi, kinatok ni Carlos ang aking kwarto. He wanted me to eat dinner with him, which I refused. Nagpahanda ako ng dinner para sa ating lahat, Arya. Pangungumbinsi pa niya. Tinatamad ako. Makakakain ka naman siguro ng dinner na wala ako, hindi ba? Di ko naman dala ang pinggan. I sarcastically told him. He heaved a sigh as if he was giving up with this conversation. Alright, if you stay here, then I'll stay here too. Dito na lang din ako sa cabin mo kakain ng dinner. You don't have to, Carlos. I shouted at him and threw him a dagger look. Pwede bang tigilan mo ako sa pangulit mo? Humarap ka na ibang papestehin mo dahil wala akong panahon sa iyo. Bahagya siyang napaatras dahil sa lakas ng boses ko. Maging ako rin nagulat pero huli na para bawiin ko pa yon. Di ko na siya inintay pang sumagot at agad nang pinagbagsakan siya ng pinto. Narinig ko pang ilang beses niyang pagtawag sa aking pangalan pero hindi na ako nag-abala pang pagbuksan siya. Nangihina akong umupo sa kama at sinabunutan pa ang sarili. Don't feel about what you said. You just did the right thing. Saad ko sa aking isipan. Ewan ko ba na magkahiwalay kaming dalawa, hinahanap-hanap ko siya. Nangungulila ako sa kanya pero ngayong naririto naman siya sa harapan ko ay gustong-gusto kong lumayo. Hindi ko alam kung ilang oras ako natunala. Bumalik lang ako sa realidad nang sunod-sunod tumunog ang aking telepono. I was bombarded with Ate Chantal's messages. From ate kong demonyo. Bakla, nasan ka? Pumunta ka dito sa resto. Nandito si Larissa, nilalandi ang asawa mo. Huwag kang magpapatalo. Tila nagpantig ang utak ko sa nabasa pero sa huli, wala ako ibang ginawa kundi ang mapabuntong hininga. Bahala siya. I typed my reply. Ate kong demonyo. Ayan mo siya, ate. Kahit bigyan mo pa yun ng 5 babae, alam kong hindi yan tatanggi. May halong gigil kong pinindot ang send button. Wala pang ilang segundo nag-reply na agad ng kapatid ko. Ate kong demonyo. Wala na, umalis na. Kumuha na ng pagkain dito para sa inyo tas iniwan na kami dahil ikaw lang naman ang gusto nung kasama. Arte mo, pangit ka naman. Kumunot ang aking noo sa labis sa pagtataka. Kumuha lang siya ng pagkain para sa aming dalawa at umalis na. Wala naman siya dito ngayon sa cabin ko ah. Di na ako nag-reply pa kay ate. Binatok kong cellphone ko sa may headboard at mabilis na lumapit sa rack kung nasa nakasabit ang itim kong hoodie. Hindi na ako nag-abalang magpalit pa ng damit at nakondenta na lang sa 90s ko. Saan naman kaya pupunta ang ungas na yun? Ginawa pa akong dahilan. Pinihit ko ang saraduro ng pinto at dire-diretsang lumabas ng kwarto. Walang masyadong tao sa bahagi dito. May ilang pamilya lang naglalangoy sa pool pero ang iba na may paniguradong natipon sa resto or sa bar. Sumilip ako sa katabing cabin kung nasa ng tinutuloy ni Carlos. Sinubukan ko pang kumatok ngunit walang tao. Bigla ako natauhan. Bakit ko pa ginagawa to? Malamang may kasama na yung ibang babae at ginawa lang kong palusot para makatakas siya. Akmang babalik na ako sa aking kwarto nang di sinasadyang mahagip ng aking tingin ang lalaki nakaupo sa may dalampasigan.
Hindi naman yon kalayuan sa kinatatayuan ko, pero dahil madilim na ikinilaan ko pang liitan ng mga mata ko. At tayong ilaw lamang na nagmumula sa buwan lamang ang nagsisilbing liwanag pa sa kanya. Kahit nakatalikod sa direksyon ko, memoryado ko pa rin ang kanyang bulto. Huminga ako ng malalim, nagsimulang lumakad patungo sa kanya. Buong ingat ang ginawa kong pagkakbang at siniguradong hindi gagawa ng kahit anong ingay. Batid ko namang di niya ako nakikita dahil masyado siyang tulala habang nakatinit para bang kinakausap ang mga bituin sa kalangitan. Hindi ako tuluyang lumapit sa kanya. May ilang hakbang layo sapat na para marinig ko mga sinasabi niya. Mahirap na't baka mamaya ako na pala yung palihim niyang sinusumpa. Pero natigilan ako sa kinatatayuan ng marinig ang basag ng tinig habang nakikipag-usap sa langit. I know I wasn't given a chance to hold the both of you. Maybe you are mad and disappointed at me, but I'm sorry if right now I will choose what really makes me happy. He was sobbing while talking to his unborn children in the stars above. I hope you forgive me, and I hope if the time permits that I will be given a chance to prove myself and become a better husband, I will make sure to be a best father too. I smiled painfully as I watched him pray and talk to his kids. He was not perfect. He was far from the ideal man I've watched from the movies and read in the books. But I trusted in his development as a person. No matter how hurt I was, no matter how painful our past is, I still believe in him and it never failed. I know you will, Azzy. You surely will. Tugon ko sa aking isipan bago nagpa siyang tumalikod at iwan na siya doon. My daily routine continued after my short day off. Buong araw ako nagkukulong sa aking opisina. Nilulunod ang sarili sa dami ng trabaho. Kung hindi man nasa loob ako ng aking cabin. Good thing kasama ko muna ngayon si Everlay sa opisina kaya hindi ako masyadong naiinip. Kanang kamay siya ni ate pero pansamantala munang lumapit sa akin dahil naiirita ang kapatid ko sa kakulutangan niya nito mga nagdaang araw. And besides, hindi rin ako komportable na nalaroon si Sir Dewey. Lay said to me, mula sa tinitipa ko ang aking laptop, kuryoso ako nag-angat ng tingin sa kanya. Bakit naman? Dewey is a nice man. Actually, I clearly see him as a soft and gentle guy, hiding in his masculine extremely toned body. Kung anong kinalamig at kinabigat ng araw ni Aziel, siya namang kinagaan ng kay Wei. I saw them making out. Mahinang anas na babae na siyang ikinagulat ko. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba yung dumaang sakit at paghati sa kanyang mga mata na agad din namang nawala. Tumikim siya at tipid ng umiti. Kaya mas mabuti nang dito muna ako sa opisina mo para hindi ko maabala si Sir Dewey at Chantal sa gusto nilang gawin. I took a deep breath and massaged my temple. Si Ate Chantal talaga. Sa huli wala na ako nagawa dahil pabor din naman sa akin. Pinaalala sa akin nila yung sumunod na meeting ko mamaya. Matapos noon tahimik na kaming dalawa at bumalik na sa kani-kaniyang trabaho. Hindi pa man nagtatagal na narinig na namin ang sunod-sunod na katok sa pinto. Hindi ako nag-angat ng tingin doon. Sumulyap sa akin si Ray bago tumayo at binuksan iyon. Mga ilang saglit pa'y bumalik na rin siya at lumapit sa akin. Arya? Si Sir Carlos nag-aalang ang sabi niya at kumurot naman ang aking noo. Akmang ibubuka ko pa lang ang labi para magsalita nang mas lumaki ang awang ng pinto at pumasok si Aziel na may naka-plaster na malawak ng isa sa kanyang labi. Good morning. He greeted me with full of energy. Natutop naman nila ang kanyang labi, tila nagpipigil ng kilig. Sabay niya sa akin na lalabas muna ng silid at di na inintay pa na tumugon ako. What are you doing here? Mahinahan kong talong kay Carlos at nagpanggap akong abala sa ginagawa kahit medyo distracted na ako. His strong scent immediately lingered the whole room. He still smells the same. Jubilation. One of the most expensive perfumes in the world. He was also wearing a black v-neck basic tee paired with beige khaki shirt and summer sandals. His biceps were flexing as he moved. Medyo basa rin ang kanyang magulong buhok, halatang kagagaling lamang sa pagligo. I am here to bring you snacks. He casually answered and went closer to my table. Marahan niyang ipinatang ang paper bag sa aking lamesa. Tininan ko lamang iyong mabuti. He then gave me a warm smile. It's banana cake and sterilized milk, your favorite. Hindi ka na sana nag-abala pa. Pagod akong sumandal sa aking swivel chair. Hinilot ang aking sentido. Umuso siya at parenting umupo sa aking silyang nasa harapan. Gusto ko may pagkaabalahan ka. Napairap naman ako sa kanyang tinuran. Wala ka bang ibang gagawin sa buhay mo? Marami akong activities na pwedeng itry. Ikaw nang gusto kong activity. Pwede ka bang itry? He then roared with laughter. Umusad pa ang mga araw. Ang simpleng aking cabin para lang dalhin ako ng almusal.
na siya mismo ang nagluluto at sa hapon naman ay hihintayin niyang matapos ang aking trabaho para ipaghanda ako ng hapunan. Imbes na magliwali, wala siya ibang ginawa kundi ang bumuntot ng bumuntot sa akin na parang aso. Hinahayaan ko lamang siya. Hindi ko siya masyadong pinapansin pero hindi ko rin naman pinagtatabuyan. It was just one thing that I've noticed. Ang outgoing na ng aura at attitude niya. Parang kagaya lang ng dating Carlos nung una ko lang siya nakilala. Lunch? Maingat niyang alok pagkapasok sa aking office. Mula sa paglagay ng light makeup, bumaling ang aking tingin sa kanya. Kadadala lang ng snacks sa akin a while ago. Baka tumaba na ako niyan. Ngumisi siya. Kinagat ng labi habang pinapasadahan ako na mainit na tingin mula ulo hanggang paa. I don't mind. Maganda ka pa rin naman. I chuckled and raised my brows at him. Kailan ka pa natutong mambola, Mr. Navarro? I am telling the truth. Depensa niya at parang batang umuso. But anyway, I heard Chantal na may meeting ka raw. Tumingin ako sa kanya, sa wristwatch ko at tumango. Yes, I have a lunch meeting with Mr. Sor. Seryosong tugon ko. Umawa ang kanyang labit na handa nagbaba ng tingin sa dala niyang lunchbox. Nakuha ko agad ang naisang ipaiwatig. Umayos ako ng tindig. Pinasadahan ng kamay ang suot kong beach dress. It's fine, Carlos. I understand if I'll be quick. Sabay na tayong kumain. Kung mahihintay mo ako rito. Tanong ko at agad naman siyang sunod-sunod tumango. Oo naman. Nabuhay ang kanyang dugo at sumilay ang malawak ng isa sa aking labi. Tipid akong ngumiti pabalik sa kanya. Hindi na ako kumontra pa nang sabihin niyang iatid niya ako sa resto. Medyo sa mga pantimpla ng kanyang mukha na matanaw mula sa glass door na halos kasing idaran ko lang pala si Mr. Saur. Intay na lang kita kaya rito. Nakasimangot yung ani sa akin na siyang kinatawa ko. Samahan na lang kita sa meeting mo. You can't. It's confidential. I said to him, laughing. Gaano ka confidential? Hindi naman ako marites eh. Asik pa niya. Kumunot ang aking noo. Marites? What? Sige na, samahan na kita. Hindi nga pwede, and I already told you this will be quick. Inirapan ko siya at pumasok na sa loob ng resto. Narinig ko pang matigas sa pagtawag sa aking pangalan, pero hindi na ako nag-abalang lingunin pa siya. Pumormal ang ngiti ang binungad sa akin ng lalaki. Tumayo siya sa kanatatayuan at bahagyang yumuko para magbigay respeto, and I did the same too. Sorry for keeping you waiting, Mr. Dino. Mapagpaumanhing ani ko. No, it's okay. Hindi ka naman late. I'm just early. He showed me a smile and offered his hand. And you can drop the mister. No need for formalities. I nodded my head and took a seat. Okay. Muli akong lumingon sa glass wall nitong resort. Pinigilan ko ang sarili kong matawa. Na makita na doon pa rin si Carlos sa kinatatayuan niya. Masama ang tingin sa kasama kong lalaki o hindi ko alam baka sa akin. Umorder muna kami ng pagkain ni Mr. Dino at habang naghihintay, nagkaroon muna kami ng simpleng pagpapakilala sa sarili. Kailangan ko siyang pakisamahan ng mabuti. Ano yun? Ayon iyon sabihin sa akin ni Mr. Dinosaur, was one of the prominent and powerful business tycoons here in Bohol. Kaliwat kanan din ang kanyang mga negosyo at nagsimula ng umingay ang pangalan sa darangang to. Chantal was my closest friend back then in high school. Medyo nagulat nga ako na into business pala siya. Dati kasi gusto niya maging fashion designer. Pagkukwento niya. Ate is still into fashion designing pa rin naman. Kaya nga gusto niyang pag-aralan ko itong negosyo kasi after a year or two, magbubukas na rin siya ng sariling boutique. His jaw dropped in amusement. Wow, good to hear that. I wouldn't deny that Mr. Dinosaur was such a good-looking man. He was the same age as Carlos, 24. With his green upturned eyes and hard features, alam kong marami na itong pinaiyak ng mga babae. Dumating na ang pagkain namin. Light meal lang ang napili ko dahil nga meron kaming usapan ni Carlos na sabay kaming kakain ng lunch. Habang nilalapag ng waiter sa lamesa ng mga pagkain, patuloy pa rin sa pagbabato ng tanong ang lalaki. You're just 21, right? Yes, I politely answered, not leaving a friendly grin from my face. So I assume that you're single, Miss Cristobal? Medyo nang ilabot ako sa ngising ibinigay nito sa akin. May halo iyong landi, pero pinilit ko pa rin maging formal. Tumikim ako at nagsimula nang kumain. No, I'm married. Nawala ang kanyang itit na palitan iyon ng pagkadismaya. Ilang beses siya napakarap-karap bago muling umangat ang labi. Peke siyang tumawa. Is that a joke? I mean, you're too young to get tired. Bumaba ang tingin niya sa akin kamay na para bang may hinahanap. Hindi ako sumagot. Muli siya nagsalita.
Ikaw talaga, Miss Arya. Niloloko mo lang yata ako eh. Nasaan ang singsing mo kung ganon? Buong kumpiyansa niyang tanong ulit.